Patuloy nating nasasaksihan sa Gaza na sa unang pagkakataon mula 2006 sumali muli ang mga botante sa lokal na halalan ng mga Palestino. Ginawa ang halalan para sa konseho sa ilang bahagi ng West Bank at sa Deir al-Bala sa Gaza. Tinatawag ni Pangulong Mahmoud Abbas ng Awtoridad ng Palestino ang 2026 bilang taon ng demokrasya ng mga Palestino. Ayon sa mga eksperto at aktivista, maraming kulang sa proseso. Sabi ng Fatah, nanalo sila sa karamihan ng lokal na konseho kasama ang Jenin. Sa Nablus at Ramallah, isang listahan lang ang isinumite, kaya walang naganap na totoong botohan. Ayon sa Central Elections Commission sa Ramallah, umabot sa mahigit 53% ang mga bumoto. Sa Dar al-Bana, bumaba sa 23% ang boto dahil ipinagbawal at nagboykot ang Hamas at iba pang teroristang grupo. May video na nagpapakitang may armadong pulis ng Hamas sa paligid ng mga presinto ng botohan. Kasama natin ngayon si Samir Sanijlao, aktivista ng Fatah at tagapang-ulo ng Jerusalem Development Fund mula Jerusalem. Samir Sanijlao, salamat sa pagsama sa amin dito sa I24 News ngayong araw. Sa eleksyon na nasaksihan natin, masasabi ba nating demokratiko ito? Wala kasing oposisyon na tumakbo laban sa Fatah sa ilang distrito. Kung walang ibang pagpipilian, paano magiging iba ang resulta, kundi Fatah? Sa tingin ko, ang PA, ang pangunahing partido ng Fatah, ang mga tapat kay Abbas, ay sinubukang alisin ng kompetisyon hanggat maaari. Nagawa nila ito sa mga lungsod tulad ng Nablus, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa West Bank. Ginawa rin nila ito sa mga lungsod gaya ng Ramallah, kabisera ng PA, at tirahan ni Abbas. Kaya nagawa talaga nila. Pero may masasabi ako sa iyo. Mapapatunayan kong sa Gaza, hindi nakialam ang Hamas sa halalan. Maaari kong patunayan na si Abbas at ang kanyang mga autoridad, mga ahensya ng seguridad, ay lubos na nakialam sa bawat halalan sa West Bank. Mula simula, tinangkang alisin nila ang magagaling na kalabang kandidato at pigilan ang pagbuo ng kompetitibong listahan. At habang tumatakbo ang kampanya, ginamit nila kahit nalabag ito sa batas, ginamit nila ang mga pasilidad ng PA. Isa sa nanalistahan sa Hebron na may kaugnayan sa Fatah ni Abbas, ginamit ang punong tanggapan ng gobernador ng Hebron bilang lugar para sa kanilang kampanyang politikal. Sa araw ng eleksyon, halimbawa sa lungsod ng Hebron, may 7,000 tauhan ng seguridad sa loob ng lungsod. Lahat sila, pati pamilya nila, ay bumoto kay Fatah ayon sa utos. Kaya maraming panghimasok ang nangyari. Sinubukan pa nilang gumawa ng ilang uri ng pandaraya. Pero ang trabaho ng Palestinian Central Election, na isang independenteng ahensya, ay kamangha-mangha. Magaling ang kanilang ginawa at sinikap nilang alisin ang mga ganitong insidente. Nagkaroon ng pagtanggal sa oposisyon, pero ang PA ay hinamon ng mga kalaban mula sa loob ng Fatah, pati na rin ng mga independenteng kandidato sa mga pangunahing lungsod halimbawa. At nagkaroon ng ilang kapansin-pansing resulta. Sa mga maliliit na lungsod, katamtamang laki ng lungsod, ang impluensya ng tribo sa halalan ay nabawasan. Kaya ang mga independenteng oposisyon, bagong henerasyon, ang mga reformista na tumatakbo base sa isang plataporma ng serbisyo at hindi nakatali sa koneksyon ng tribo, ang siyang nanalo sa mga halalang ito. Sa isang lungsod sa Timog Hebron, Finatil Maye halimbawa, isang ganong independenteng kandidato. At ang listahan na mas kumakatawan sa kabataan henerasyon ng Fatih na umalis sa Fatih at sumasalungat kay Abbas ay nanalo laban sa opisyal na listahan ni Abbas 75% laban sa 25%. Pero sa malalaking lungsod tulad ng Hebron at sa mga lungsod na katulad nito, mas mahalaga ang impluensya ng tribo kaysa sa iba pa. Kaya naging halalan ito ng mga tribo. Kahit papaano, kung may sinasabi ito sa atin, masasabi kong nagtapos ang halalang ito sa isang kapansin-pansing pagkatalo para kay Abbas. Natalo siya ng mga moderado na laban sa kanya mula sa liberal na kampo ng mga Palestino, pati na rin mula mismo sa loob ng Pati. At natalo rin siya ng mga radikal sa loob ng Fatah. Halimbawa, sa Jenin, isang malaking lungsod.
Muli, ang opisyal na listahan ni Abbas ay hinamon ng isang listahan na nagmula sa armadong pakpak ng Fatah. Mas konektado sa refugee camp sa Jenin, ang Jenin Brigades, kung naalala mo pa ang mga lumang kwento tungkol sa kanila. Nakuha nila ang 6 na upuan, samantalang 5 lang ang nakuha ng listahan ni Abbas. Lagi siyang natatalo kapag hinahamon. Lagi siyang nananalo kapag naroroon siya. Yan ang naging buod ng halalan. Sabi ng mga Palestino, nais nila ng pagbabago. Kahit sa lokal na eleksyon na di binabago ang sistemang pampulitika, dinadagsa pa rin ng mga tao ang halalan sa ilalim ng rehimen ni Abbas. Mataas ang porsyento. Mas mataas ang antas ng partisipasyon. Binanggit mo ang 53% na turnout. Mas mataas ito kaysa sa eleksyon noong 2022 na may 50% turnout kahit na lumahok ang Hamas sa eleksyong yon. Ayos lang, Satna. Kumusta ang nakita natin sa Gaza, ang unang eleksyon sa lungsod sa loob ng 20 taon? Bawal nang tumakbo ang Hamas at may mga armadong pulis ng Hamas sa labas ng presinto ng botohan. Malinaw ba nitong ipinapakita kung may suporta o wala sa nangyayari sa autoridad ng Palestina? O wala talagang demokrasya sa nakita natin sa Gaza? Well, may pulis naman. Karaniwan na yan kahit saan. May mga pulis sa labas ng mga presinto ng botohan kahit saan para lang mapanatili ang kaayusan sa paligid ng mga sentro ng halalan. Pero walang Hamas. Pwede tayong magsabi ng kahit ano tungkol sa Hamas. Pero sa insidenteng ito, gusto kong kumpirmahin sa iyo dahil malaki ang partisipasyon ko sa halalang iyon. May listahan ako ng mga kandidatong konektado sa akin na tumatakbo doon. Wala talagang panghihimasok mula sa Hamas. Pinayagan nila ito. Kinordina nila lahat ng mga hatbang sa Palestinian Central Election Commission. At hindi sila lumahok, hindi sila tumakbo. Wala silang kaugnayan sa anumang listahan at hindi sila nakialam sa proseso. Kaya naman, alam mo, naging patas ang proseso. Ibig ko sabihin, wala namang may reklamo tungkol sa prosesong yon. Sa tingin ko, ang nangyayari sa De Albarak ay maaaring indikasyon na gusto ng Hamas na umiwas na sa administratibong responsibilidad, maging sa lokal na antas o kahit sa pangkalahatang antas. Nakita natin ang mga panayam sa mga pangunahing leader ng Hamas mula sa loob ng Gaza at sa New York Times noong ika-21 ng Abril, kung saan sila ay nangako handa na silang ibigay at ilipat ang lahat ng kapangyarihan na nasa kanilang mga kamay, kabilang ang pulisya at panloob na seguridad. Sa isang paraan o iba pa, tila may tendensya marahil sa bagong halal na pamunuan ng Hamas dahil natapos na ng Hamas ang halalan sa loob ng Gaza. Hindi na nito isinama ang pamunuan sa labas. Ngunit marahil ay may pagkahilig na ngayon na isuko ang lahat sa Gaza. Sa tingin ko, ito ay insidente na nagpapahiwatig na bukas ang Hamas na ibigay ang administratibong kapangyarihan kapag posible. Kaya kailangan nating makita kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap sa loob ng Gaza at sa West Bank tungkol dyan. Samir Sanijlawe, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Salamat.